segment po ay medyo extreme. So, ito na yung standard na tarpaulin na gagamitin sa mga branches. Pati ba pwede sila mag-avail dito? Pwede naman, Doc. Kung gusto nila magkaroon ng ganitong Okay. tarpaulin, pwede pag-communicate lang po sila sa ating customers. Lagay nila sa bahay. Pwede, huwag nyo gamitin sa pag umuulan, was. Para gawin yung trapal. At saka huwag nyo gamitin sa mga tricycle, yung mga di padjak. Kasi napapansin ko, nilalagay din nila sa likod ng kanilang So, mahirap po ilalagay ito kasi po medyo, ito po ay isang unique na produkto po, the ultimate product po tayo. So, kailangan po ay medyo masailan ng pag-display. Okay. So, before i-display nyo, you have to be familiar of the product. You have to know what is really the product about, and what is the purpose, and what is the need, and sino ba ang gagamit ng produkto. So, kung hindi mo nasubukan, sorry to tell you po, hindi mo mapopromote yung product. Kasi para kang, para kang bumibili ng cake, di ba? So, bago mo bibili yung cake, titingnan mo muna kung sino bang gumawa ng cake, mahaba naman experience na ng gumawa ng cake, stable ba yung kampanin yun. So, kaya dito po, pag-aralan mo yung mission. So, pag masarap ang cake po, doon mo siya ipipresent sa mga kakilala mo. Pag kagaya ng produkto nito, pag na-tikman nyo na effective siya, doon mo rin madilis mo i-explain o i-promote yung produkto ko sa labas. Okay. Learning talaga, no? Mga gent. So dito po, yung produkto ko dapat malalaman mo bakit, ano ba siya, anong purpose. Hindi ka guys sa ibang company, ito ay magaling sa puso, bakit? Subukan mo lang magaling sa puso. Ito ay bababa ang sugar, bakit? Subukan mo lang bababa ang sugar. Kaya dito, explain mo bakit. Kasi hindi kami naglalabas ng produkto, hindi mo explain. What's the use of this product kung hindi mo explain, di ba? So, importante yan. Exactly. Next. Ang nutraceutical po, ibig sabihin po, supplementation siya na food grade, pero siya ay nakakagamot. Yan. So, hindi siya ordinaryong supplementation, hindi siya ordinaryong supplement. So, siya ay nutra, ibig sabihin po, siya ay supplement, subalit siya ay nakakagamot. Yan. So, paano siya nakagamot po? Ibig sabihin po, anecdotal. So, marami tayong nagagather na data, maraming gumagaling sa produkto. Yan. So, in fact, yung ating mga produkto, to name a few, ay mayroon din siyang clinical study po. Pwede mo i-search sa internet din. Okay? So, ang produkto natin po ay isang supplement, pero siya ay nutraceutical food supplement. Yan. So, nakalagay sa kabila po, helps people recover and prevent from. So, tandaan natin po, recovery, faster, at saka prevent para hindi ka magkaroon ng sakit. Pero kung existing na yung sakit mo po, siyempre, ang kanilang ginagamot ay indirectly po, hindi directly. So, baka po misquote kayo, misconception. Alam naman natin po, ang VG-Cup po is the ultimate food, di ba? Kasi complete siya. Complete food. Especially ngayon po, hindi ka na makakuha ng gulay na natural na organic siya. So dapat siya, wala siyang fertilizer kasi meron siyang acid form-based derivative. Siya po ay natural. At maliban dyan, meron siyang alkaline mineral kasama. So ito, malunggay, palaya, silid, labuyo, kamote, lips, karika papaya, saluyot, taro, lips. So number one, ang good niya ay cellular nutrition in general. So lahat po ng malnourished, lahat po ng very sickly, may nang katawan, may antibodies po, ay pwede kang uminom dapat ng VG. So lahat po ng growing child, from womb to tomb, pwede sa uminom ng VG. So nagbubuntis, nagdadalaga, nagtanan, di ba? O nagkasawa mo din. So, pwede. Bata, matanda, pwede. So wala siyang selective. Sabi nga, the only product that can be taken from womb to tomb. Yan. So ito siya. So siya ay basic need na lahat tayo. Alam naman natin po, ang ating katawan ay nilikha ka ng Diyos na binigyan ng sundalo para hindi tayo magkasakit. Yung tinatawag na immunoglobulin antibodies na malakas. So, the best doctor is your immune system and the best clinic is you. Dapat po kayo ay malinis. So, dapat po ay palagi kayo uminom ng VG. Yan. Ang number one sakit niyan po ay blurred vision. So, nalalabong mata. So, ang ininom diyan po sa loyot, nandun yung lutein. Nakalinaw ng mata. Yan. So, malunggay, ang malunggay po, anong trabaho ng malunggay? Ay, antibacterial, antimicrobial. So, magaling siya sa mga infeksyon.
ano pa, infection, UTI, di ba? So ano pa, gastrointestinal infection, boils, yung mga may sugat ka hindi gumagaling, pwede siya. So ang palaya, siyempre, ano naman din, anong ginagawa yan sa diabetes, ba? So alam naman natin, diabetes po, upang hindi ka magkaroon ng komplikasyon, retinopathy bulag, nephropathy kidney, cardiopathy puso, at saka neuropathy sa nerve, kailangan po ay ma-stabilize mo yung sugar. So kailangan mo ng ampalaya. Sili, labuyo po, anong trabaho ng sili, labuyo? Sino ka alam? Potassium. So pag wala kang potassium, ibig sabihin po, yung rhythmic beating ng heart mo hindi normal. Mayroon kang arrhythmia or bradycardia or tachycardia. So kailangan mayroon kang sili, labuyo. So ang bonus dyan ay maganda ang digestive tract mo at saka hindi ka tataba. Kasi takburn na yung sili, labuyo. So kamote, ano ginagawa ng kamote? So simple, improving yung kamote sa pneumonia, malaria, ano pa? Intestinal infection. Yan. So to name a few. Papaya po, yung papaya ay papain yun, maganda din siya sa mga prophylactic na sakit. Ano yan? Kuwari, yung anak mo ay may story na ng dengue. O, para pwede mag-recover yung dengue, prophylactic yan. Kasi apat na type ang dengue, diba? Serotype 1, 2, 3, 4. So para hindi ka mag-recover ng dengue na hindi umabot sa hemorrhagic fever, magpapaya ka, papain. So siya din magaling sa sugat. Kuwari, mayroon ka sugat na hindi gumagaling po, ay nilalagyan nila ng dahon ng papaya. So, madilit siya mag-epithelialize, tutubuhan siya ng tissue. Yan. So, sa loyot, binanggit ko na magaling sa matayan. At saka yung paglalabo, kataratang glaucoma o macular disease, magaling sa loyot. At saka sa skin. Yung mga derma po, ginagamit nila yung kanilang glow towel sa loyot. Kasi napapansin nila, madilit po mag-smooth yung skin. Yan. So, yung taro leaves po, anong ginagawa ng taro? Sino nakaalam dito? Ano makakalam ba, ha? Taro po, daon ng gabi po. Ang trabaho niya po ay ano? Tama, B-complex po. Yan, kailangan ng B-complex po. Yan ang ginagawa niya. Maliban sa taro ng lips po, yung gabi po ay tinataas niya yung chromium ng iyong minerals po sa body upang magdagdag ng insulin ng iyong pancreas. So yun, chromium is the effort of your insulin. So, kaya makinig rin ng taro ng gabi. Sila lahat po ay dahon. Wala po siya buto. Pag pumili ka ng produkto namin na may nakita sa buto, papalitan ng 10 biji. Buto yun. So, pinapatawa ko kasi masyado seryoso sila. Okay, so, ang benefits niya po ay, kadalasan po ay, tayo ay may edad na. Yung mga gulay na hindi kumakain ng gulay mga bata, kailan mo yan. Kasi di ba, para mong tutong nagdadalaga, nagbubuntis, pwede siya po kasi po, kadalasan nila ay nagkaroon sila ng normal delivery. Yung Apgar test nila ay normal. So, hindi sila nasisaryan. Yan. So, ang kanilang bata ay madali siyang intelligent ba? Matalino. Yan. So, maganda yung PG. Kasi from womb to tomb. So, preventive sa mga sakit din sa mga barado, magaling din ng PG. So, ano ba? Yung namamanas, pwede din siya isama mo sa ibang produkto natin, yung PG. Yan. Okay? So dito, kadalasan dyan ay halos lahat yan ay PG. Pwede. Lahat ng sakit po. Yan. So lahat ng sakit. So, pati po yung sakit sa sakit sa bulsa, pwede rin PG. Parang kulang, hinahanap ko yung sakit sa bulsa eh. Yung bulsitis mo lang eh. Kulang eh, kulang. Okay, so. Pero ang ano pala natin, Digicab, halos applicable. Yes. Lahat po ng sakit applicable. Okay. Lahat po. Preventive and curative. Pwede siya. PG. Yan. Chef. Kaya the only product that can be taken from womb to tomb. So pwede kang, pag nandun ka sa kabila, malimang kung sa kabila ka sa ibabaw, iba ka sa impyerno ka. So pwede nyo dali na PG. Womb to tomb. Sabi. Okay. Yung ito, chikungunya, Proberia, coronavirus, lahat sila po ay viral. Hepatitis C, BA, viral. HIV, AIDS, virus yun. So, pwede siya. So, lahat ng cancer po pwede. Regardless of what cancer you are in. So, pwede siya. So, virus, madalas na virus. Conjunctivitis, yung sa mata. So, actually, conjunctivitis ka naman ng vitamin C. Okay, sa mata yan. So, colon, colds, rubin yan. So, ngayon, ang objective mo, paano mo siya iinumin? So, ang unang tinitingnan po, ano ba siya, preventable o curative? Severe o hindi? So, pag severe, dadagdagan mo.
Ang maximum niya ay 555 maximum. Mayroon din dito, severe stage 4 cancer, nag-metastasize na sa bone, tinawag namin 10-10-10. So dapat po, malalaman mo kung anong kondisyon ng pasyente. Hindi po pwedeng magtaas ka na, wala na masakit, hindi pwede po kasi masisira tayo. So pag severe, maximum 555 or 10-10-10. Ideally, ang VG ay taken before meal. Mas effective siya before meal. Empty stomach. Yan. So kung wala kang sakit, pwede mo inuman 111, pwede din 222. Yan. So medyo benign naman, pwede ka treat. Malignan po, advanced cancer o CA. So nag-metastasize na, pwede 555 or 10-10-10. Before meal. So, wala siya overdose kasi natural. Wala siya acid form-based derivative kasi ano siya, alkaline in nature siya. Alkaline mineral ang nilagay dito. So, At saka yung ating capsule po ay VG or seaweeds. Hindi kami gumagamit ng cow bone. Kasi ang cow bone, pag nilagay mo sa water, mag-expand. Baka magbara sa bitukan nyo. So yun ang ginagawa ng ibang networking, di ba? So mura kasi yun, isang tapos lang. Pag nilagay mo sa water, mag-expand. So delikado yun yung bituka, magbabara. Ang barley po, number 1, very effective sa mga cholesterol. Number 1. So, lahat po na may bara sa gallbladder, cholesterol in-4, lahat ng may bara sa puso, pag nagpatuwa ka ng lipid profile, high density erythropoietin, mababa yung good, mataas yung baliktad. So, at saka triglyceride po, kailangan mo mag-barley. So, magbabayad siya doon sa ano man yung bile acid ng gallbladder para matunaw yung gas. Okay. So, maliban dyan, anything that concerns the heart, pwede ka rin mag-barley. Yan. Anything that mayroon kang problema sa flow ng blood o artery problema ay pwede din mag-barley. So, pag mataas yung uric mo, pwede ka rin mag-barley. Nakakatulong din siya sa uric acid. Yung mga may gastric GERD, di ba? Gastric acid reflux disease, pwede din mag-barley. Yan. So, ang barley po, mataas din sa essential amino acid. Ibig sabihin po, the 8 essential amino acid is very important for an aging individual. Pag tayo ay nakakaedad po, kailangan magbabarley. Dahil sa mataas na chlorophyll, siya ay 8 essential amino acid. Ang 8 essential po, protein siya. Di ba, dalawang klase protein essential at saka essential. Siya po essential, ang body mo hindi gumagawa. That's why you have to replenish. Dapat po inom ka ng barley to replenish the protein, 8 essential amino acid. So, pag kulang ka ng essential amino acid, halimbawa, hindi mo lang maigalaw yung pilik mata mo. How much more the thought of the mind. So, you need essential amino acid para mag-start yung mind mo. Kasi nakakaedad na tayo, nakakalimot ka na. Kailangan mo ng 8 essential amino acid. Isa pa lang yan. Decline mental declinity, yung, di ba? Mental declination, di ba? Meron kang ginagawang decision making, hindi mo na-execute. So, you have to take the barley. Yan. Kung meron kang problema sa, ilagay natin sa acidosis, di ba? Acidica. Kung nagpakuha ka ng dugo, nakalagay ng pH, stands for potentiation of hydrogen, acidified ka, you have to take the barley. Yan ang barley. Mga bukol, barley talaga din dyan. So, kailangan mo may mga lump masses, polyps, kasama yan sa BG yung barley. Brings your body to alkalizing. Alkaline. So, nearest to alkaline po. Huwag kayo matakot baka, Dok, pag iniinom ko ng barley, baka magkaroon alkalosis din po. Hindi ka magkaroon kasi may tinatawag homeostasis. Ibabalance niya po. So, kadalasan po, 80% ng pag-inig, acid foods, 20% lang alkaline foods. Acidified ka talaga. That's why you have to take barley. So, the Gravicon po, the only product that crosses the blood-brain barrier. Ano yan? Yung mental declination. Diba? So, mayroon kang memory lapses. So, nakalimutan mo na yung saan mo nilagay yung salamin mo. So, nandito pala si Babaw, diba? So, nakalimutan mo yung salamin mo, yung bahay. Naghanap ka ng bahay. Pero wala ka namang bahay pala, naghanap ka ng bahay. Meron ka ng Alzheimer. So, dagdagan mo yung Gravicon. Kasi siya ay tumatawid sa brain. Maliban dyan, ay napatunayan siya sa Korea at sa Peru, the only product that crosses the blood-brain barrier and 10,000 times stronger than chemotherapy and adrenaline. So, ang pinapatay niya po ay bad cells, ATP, adenotriphosphate bad. Hindi niya pinapakialaman yung good cells. Ang pinapatay niya bad cells. Hindi kagaya sa chemo, pinapatay niya bad cells and good cells. Ito siya selective. Ang pinapatay niya ATP bad cells lang po. So, it's good for cancer. Yeah. So, it's good for memory. Yeah.
Okay, so yan, hindi niya ginagalawan yung bad cells, good cells lang. Adenophosphate pad lang ang kanyang pinaka. Good for the brain. Yes. Pangit na bagay sa partner. So, Yan, dementia, Alzheimer's, Yes. Parkinson, di ba? Parkinson, nagtitremor, magaling siya, stroke, either ischemic stroke, hemorrhagic stroke, or may tinatawag tayong TIA, transient ischemic attack. So, hinamatay ka, nagising ka, baka meron kang pagbabara sa utak. So, kailangan mo ng Radicon. Kasi tumatawid sa blood-brain barrier. Hindi kagaya sa ibang produkto na hindi dadaan sa blood-brain barrier. Yung BG po, hindi tumatawid sa blood-brain barrier. Pag ilulong na yung capsule, dadaan sa portal vein, maganda siya inside para mag-metabolize, doon siya mag-execute sa cells mo. Hindi kagaya ito tumatawid agad sa blood-brain barrier. So baka pag inom mo ng Gravicon, maalala mo yung kumari mo may utang sa'yo, hindi mo na nagbabayad, di ba? Hindi pa naging bagay yun. Baka masama, maalala yung may utang ka pala sa iba. Yun. Okay? Yung curiosity natin po ay mayroon siya kasama, chlorella, may kasamang B-complex, at saka may kasamang zinc. Yan. So, ang zinc po, siya po ang lumalaban sa mga viruses. So, lahat po ng virus dyan po ay kailangan mo mag-cura. Yan. Ang study sa Amerika po, at saka sa Finland, yung curacy daw ay nape-prevent yung pag-onset ng diabetes at saka pagbabala sa puso. Kaya daw, mag-inom kayo ng vitamin C. Yan. So, ang zinc po ay magaling sa mga virus. Especially nga, nagulan na. Maraming virus po. Diba? So, kailangan mo mag-curacy ka. At saka uso na yung mga, diba, sore throat. At saka, colds, cough and colds. So, mag-cura ka. Ang cura po, mas mabilis siya kung bibilis mo ilagay sa bibig. Ako, tinatanggal ko yung capsule eh. Nilagay ko agad sa bibig. Dalawa agad. Mas mabilis siya. Kaya sa one time, nagmalat ako dito. Ginawa ko, curacy, dalawa. Binabad ko sa bibig. Kasi may nerve siya sa ilalim, hindi naman mabilis na ma-assimilate. So, parang sublingual. So, mabilis siya kaysa ilulod mo. Nadadaan sa portal vein. So, mayroon siyang B-complex. Alam natin mga neuropathy, arthritis, di ba? Mayroon kang pain, mga bursitis, mga tendonitis, osteoarthritis, di ba? So, kailangan mo ng mga testis ko, kailangan mo din ng B-complex. At saka yung mind, kailangan mo din ng B12. Yan. So, ang B12 din, kung wala kang B12 po, yung iyong pag-press, hindi siya nag-deliver ng insulin sa cells mo. So, kailangan mo ng B12 din. So, B1 din, yung neuropathy, B16 sa nerve, at saka atrophy ng muscles, kailangan mo ng B12 din. So, B1, B6, B12, o B-complex yan. Dito sa curacy. So, maliban dyan ay tinatawag siya na nagbibigay ng body support. Yan. So, ibig sabihin po circulatory. Kasi siya po ay vasodilator. Halimbawa, mayroon kang problema sa artery block. So, mayroon kang varicose veins. So, mayroon kang tawag ito na problema sa mga nerve, di ba? Muscle atrophy. So, kailangan mo nang mag-cura. Kasi mayroon sa B-complex at saka zinc. At saka yung zinc po, pag wala kang zinc po, kadalasan sakit natin po ay sa lalaki, benign prostatic hyperplasia. Prostate enlargement po. Kailangan mo ng zinc. It's important yung zinc. Kung gusto mo lalaki na medyo malusog pa, na wala na silang Good Morning Manila, kailangan din na ng zinc. Para mag-Good Morning Manila sila. Yun ang solusyon ng zinc. Para swimmer yung sperm. Yan. Low pH po, ako ginagamit ko yan sa mga lahat po ng sumasakit ang mga joints. Kasi mayroong sa collagen. Yan. Kasi tayo, pag lahat po ng tissue, muscle mo ay wala ka ng collagen po, kailangan mo ng collagen. Maliban dyan, mayroon sa glutathione. So anong tinatrabaho niya? Gluta. The gluta po is the master of all antioxidant. So you cannot live without the glutathione kasi hindi mo tatrabaho yung ibang antioxidant mo. So siya ang master, siya ang kukontrol. Para lang sa orchestra, siya ang kukumpas. Para magandang tunog, magandang trabaho ng iyong mga organ. So, ang problema natin po, as we age, your liver doesn't produce gluta. That's why marami ka ng wrinkles, diba? So, marami ng kulubot, diba? So, yun ang problema mo, gluta. So, para ibalik mo yung tissue at saka collagen mo, you have to take also the gluta. Nandito po sa gluti. Yes, okay. So, kayo, baka sabihin mo, paano kayo paputi dyan sa gluta? Meron din namin pasyente dito ang pumunti, pero kaya i-overdose mo ng pag-inom ng glupi. So, mataas ang dosage. Kasi, alam mo naman, glota, hindi ka mapupunti kung hindi mo itataasin. Kaya, tingnan mo yung ating doses dito. Ang glota, kaya po, sabayin mo na vitamin C. Kaya napansin mo yung ating sabon, kaya at palipoic acid, saka mayroon siyang
yung glota at saka may kasama siyang vitamin C. So, pag gusto mo pumuti na uminom ka ng glupit, sabayan mo ng Cura. Kasi para ma-deliver niya sa cells agad. Okay. Doc, ilang dosage? Nasabi mo mega dose para pumuti? Mega dose po, ininom nila po ay sa glupit po ay 333. 333. 333 or 555. Yan. Tandaan niya yan. Sino gusto pumuti? Yeah. 3 sa umagang kasos, 3 sa tanghali, 3 sa gabi. Huwag mo na gawin 10-10-10, baka mamutla kayo. 555. So, sasamahan ng Cura. So, kailangan na madalis sa deliver. Alam mo, problema natin po, napapansin mo, as we age, nagkukulubot yung balang natin sa nagdadragong complexion kasi wala ka ng gluta tayo. Kasi ang liver mo po, pag 50 up, hindi na gumagawa ng gluta yung liver. Kasi ang trabaho ng liver po, yun ang production ng gluta tayo. So, kasi ang Cura siya yung booster, Doc. Yes, siya ang booster po. Namin yun. Yan. Okay. So, Doc, Yeah. talaga namang natuto talaga kami about the product. Actually po, ang gluta din po ay bonus. It's good for the liver. Kasi meron sa gluta tayo. Meron pa fatty liver. Kasi yung fatty liver po, ginagamot yan kasi leading for fibrosis, scarring. So yung protein also din po. Kasi maganda sa liver protector. Yung mga hepa, magaling din siya kasi virus yun. Maliban sa ininom mo siya ng product natin na Cura. Pwede po, pwede. Sabay-sabay. Pwede siya. Pero ideally po, mas epektibo yung BG before meal. So yung iba po, maganda din siya before or after meal. Pero maganda rin yan after meal ng iba. Pero priority mo talaga ang BG before meal. Mas epektibo siya. Yan. So bali po, yung mga minimitin mo na synthetic drugs po, yung mga acid forming-based derivative po, yun ang pwede sabay sa produkto natin natural kasi po, hindi sila mag-synergize. Kailangan po diferensya ng 30 minutes apart or 1 hour. So, kailangan una ka ng BG, akain ka, 30 minutes pa, doon mo inumin yung synthetic mo. Kung mayroon ka maintenance ng diamicron, ano po bang ininom mo sa heart, mga losartan, potassium, o ano ba, diuretic, o ininom mo na maintenance mo sa yung sakit mo, kailangan po, pag nag-inom ka nito, ang distansya niyo po ay 30 to 1 hour. Kasi po, sayang ang pera mo pag isabay mo doon. Kasi sila ay natural. So, yung isa ay acid forming-based derivative, chemical siya. Masisira niya ang efficacy ng ating produkto. Yung barley po, not intended for pregnant people. Kasi may study sila sa Germany at saka sa Finland, yung mga barley daw galing sa New Zealand at saka sa Australia ay nagkaroon sa ectopic pregnancy. So, nag-develop yung fetus sa labas. So, ano lang yan? Very careful lang, careful. Pero wala namang ibig sabihin na baka. So, ibig sabihin, careful lang tayo baka naman it might be happening to you in pregnant people. But the barley is also intended for lactating. Pero sabi nila po, iba hindi. Pero actually po, na misconception yun. Ngayon po, iniba nila yung outlook ng barley. Pwede siya sa, nagpapadede. Subalit po, hindi siya pwede sa pregnant. Okay. So, this is going to concern. So, pwede siya sa lactating, ibig sabihin nagpapadede. Pero pwede po sa buntis. Yan. Actually po, ang barley po ay pwede sa bata matanda. Basta sabi ko lang po, hindi pwede sa buntis. Kaya pwede nga sa lactating, nagpapadede. Pwede ang barley. Yung bichi po, pwede sa matanda, bata. Pag ilang taon may anak, kung gusto mo kayo namin? 30. Adult na yun. 10 up, adult na yun po, pwede siya. 10 up. So, pwede lahat yan. Pwede. Ang ginagawa po, 10 years old below ay bata pa yun. 10 up, adult na yun. So yung 30 mo, adult na yan. Pwede siya dosage sa matanda. Walang problema. Kagaya ng infant, di ba? Infant. So paano mo painumin yung capsule? So yun, tatanggalin mo yung capsule. Ilalagay mo sa kanyang food, di ba? O sa kanyang milk. Yan. So kailangan, ihalo mo doon. Hindi pwede capsule sa mga infant. So pag 10 up, pwede siya. 9, 8, o 7, ang ginagawa ko niyan ay kalahati ng dosage. Kasi 500 mg adult yan. So, kailangan 250. So, kalahati ng capsule. So, ang ginagawa mo niyan, yung sa food, tatanggalin mo kalahati ng capsule, ibutod mo sa food niya. So, pwede siguro kalahati sa umaga, kalahati sa hapon, o every time mag-take sa ng food o gatas, isama mo doon. So, tanggalin mo yung capsule. Okay, so binanggit natin kanina kung leukemia po, kailangan mo dito, BG, at saka Cura and barley, tatlong yan.
Tsaka answer yun, di ba? Kailan mo rin uminom siya ng Rabicol. So, yung apat na yun. So, leukemia is cancer of the blood po. So, apat ang ininom niya po. So, babantayin mo ang leukemia po kasi palagi hindi pwede palagi blood transfusion niya. Kasi may anak ba leukemia? Ang maganda siguro po, kung maganda mo yung pasyente dito, maganda makita ko yung pasyente. Nandito ko Tuesday and Thursday po. Para magkaroon ko sila ng peace of mind. Kasi baka akala na, nagbibenta ka lang, hindi mo alam yung pasyente. Kung pwede po, madala mo dito hapon or in the afternoon po. Nandito lang ako Tuesday and Thursday po. Dali mo dito yung pasyente. Kasi kaya, dali mo yung blood works niya. Yung blood chem niya. Kasi doon natin papasiyan. Okay. So, yung ginagawa ay mayroong adenocarcinoma. So, nag-colostomy bag na ba siya? Wala pa. Nakabag. Okay. Saan yung buko niya? Sa ascending, descending, transverse colon. Sa baba o sa baba? Sa baba. Sa baba po, kadalasan ng baba po na bukol po ay malignant yun. Kasi yung haba doon ay lima lang. Sa taas po, haba doon 25. Kaya pwede mo siyang putulin na mahaba. Kaya ginagawa, pag sa baba niya ay nilalagyan ng colostomy bag, kinikemo ang pasyente. Nagkemo na siya? Okay. So, ngayon, adenocarcinoma po, 95% ng colon cancer, adenocarcinoma, ang galing sa colon. Ngayon, kailangan talaga niya apat pa rin. Ito, BG, Barley, Rabicol, Tura. Yung apat na. So, ang ginagawa ko niyan, ang BG, advanced cancer, no? So, 444. So, umaga, apat, ang halikatin. So, after naman, bababaan natin 333. Yan. So, number 2, yung kanyang Barley po ay 111. Yung kanyang Rabicol po, dalawa, umaga, tanghali, walang gabi. Tapos yung kanyang Curacin po, 111. Nagpa-x-ray ka ba? Wala nakita. Makati na nabunan mo? Okay, ibig sabihin, sore throat. Kasi ano kulay ng klima mo? Yellow, puti? Ha? Light lang. Okay. Light lang. Wala ka fever sa hapon? Okay. So, ibig sabihin, allergy lang yan. Mahina ang immune system mo, antibodies. Malaki ka pinapawisa sa likod? So, yun ang nangyari sa'yo. Kung sumayo po ang sore throat at saka allergic rhinitis. Yun. So, kailangan po, palakasin mo ng antibodies mo. Kailangan lang dito ang BG at saka Cura. Dalawa lang kailangan produkto. BG and Cura. At saka bawal uminom na malamig. Yan. So, medyo maligam ka muna. At saka, uminom ka namin ating juice. Yan. Bawal daw ba? Revita. Revita. Medyo maligam-gam lang gawin mo sa Revita. Yan. So, BG, Cura, So, Revita. huwag ka uminom ng mga cough syrup po kasi merong ang ibang doktor nagkakamali kasi akala nila expectorate. Wala namang plema. Paano mo? Dapat hanapin mo mucolytic para dumami man ang plema mag-expectorate mo siya. So, meron na tinatawag na ketosip. Pinapatigil mo yung ubo kasi disturbo. So, kung hindi marunong doktor, baka nagkamali siya. Pinapaubo ko ng pinaubo-ubo. Eh, wala namang mali yun. Diba? So, ano ba? I-stop mo, hindi? O i-produce ng mucus. So, ngayon mo ba? Sa x-ray naman normal, kasi din sa lalamunan. So, mag-cura ka naman sa kabitsima. Magandang tanong, Brad. Brad, bago pagkakunti ng sleep disc, dapat makita kita. Kasi may tinatawag na, ano ba ang disc ng sleep? Lumbar o sacral o cervical. So, dapat matingnan ko muna yung spine mo. Ikaw ba? So, titingnan muna kita po. Special pasyente kita ngayon. So, titingnan kita doon sa clinic para malaman ko kung L4. Halika, dito na. Halika. Ayan. So, Dito na. pakilaan tayo, Doc, ngayon. Actually po, yung ibang pasyente ayaw mo pa ba sabi ng sakit kasi confidential yan. So, kung ika-ika na si Brad. Iko. Halikot ka. Ay, malalim na. So, si Brad po ay meron sa sleep disc sa lumbar 4 and 5. So, nag-slide. Nag-slide yung kanyang disc. So, meron ka ng pinch nerve sa baba. Okay. Meron siyang pinch nerve kasi yung disc niya po sa L4, lumbar 4, at saka yung 5 po, nag-disalign, nagdikit. So, ibig sabihin, lumbar spondylitis po, nag-slide siya. So, meron sa slip disc. Ngayon, ang problema sa slip disc po, yung pinch nerve, kasi iipit yung nerve mo sa ilalim ng yung spinal column. So, meron siyang pinch nerve, ibig sabihin, meron siyang pain, twitching the pain sa baba, sa extremities. Dapat sa'yo, Brad, number 1, marunong ka mag-exercise. Hindi. Number 1,
Ang kilos mo dapat dinumero. So dapat huwag kang pumulot ng bagay na hindi mo ibaluktot yung tuhod. Number 2, pag huminga ka sa kama, tatagilid ka muna, umupo ka bago ka tumindi. Yan. Pag mayroon kang binubuhat na bagay-bagay, dapat malapit sa iyong dibdib. Kasi delikado niya ma-disalign siya, baka mag-protrude yung spinal fluid. So mapaparalyze ka. Yan. So importante po, Brad, tuwing umaga po ay dinumero ang tindig mo sa kama, upo ka, bago ka tumindi, di ba? Saka pag mayroon kang pupulutin, huwag mong pilitin na gano'n. Kasi baka mag-slide yung disc mo. So baka magkaroon ka ng permanent disability. So ngayon, meron ng piece niya kasi lipid. Ang ginagawa niyan, either kung hindi ka ma-relieve sa aming produkto, ipapahirap kita. So ang linya mo naman sa akin, ang linya mo. So, ang gagawin natin, tataasan muna yung bitchy. So, totoo, ang cura mo ay 111, party mo 3, at saka kung pwede, mag-intrain ng kami ko 2 sa umaga at tanghali. Walang sa gabi. Kaya palagi mo lagyan hot compress. Pag hindi ka na-relieve ng isang buwan, balik ka dito, so hindi ka na-relieve sa produkto ng isang buwan, dadaan ka sa rehab, at saka tuturuan ka ng exercise. Ang exercise na ganito. Ganun. Exercise. Para ma-align, kasi nagsaldak siya. So yun ang ginagawa ko sa sleep days. Number 2, kailan din po ay hindi nalaki ang tiyan. Kasi pag malaki ang tiyan mo, mabibigatan yung spinal column mo. So lalo sa sasakit. Ano trabaho mo? Wala? Wala na sa Oo. So, nakamotor. Kailan siguro bumili ka na ng lumbar support? Dito. Kasi para ang spinal column mo, from the thoracic to the cervical to the sacral, magtatrabaho sa isang entity. Kasi nag-slide din. So, bumili ka ng lumbar support, nabibili yan sa tapat ng orthopedic hospital sa Banawi. Mas mura. Kasi kung mabili ka sa orthopedic surgeon po, ang presyo nila po ay medyo mahal, 10,000. Ang presyo ng 2,500 lang yan. So, kailangan po nandoon ka kasi sukatan ka. Kung ano ba yung size mo kasi small, medium, large yun. So, nilalagay dito yan. Lumbar support. So, yun ang susuotin mo. So, pag hindi pa nangyari po, na within 2 months, so kailangan natin, siyempre, opera. So, medyo mahal. So, kailangan po, gawin mo tayo ng paraan na hindi mabibigatan na natin bulsa. So, basta, asan mo yung bitchy, inom ka ng barley, 111, grabe ko 2, cura 3. So, kung makakabalik ka sa Tuesday po, dadaan ka dito, i-QRMA ka. Libre ka ba sa Tuesday? Pero kailangan umpisa mo na bumili. Pamimbro ka na para makabili ka ng produkto. Para makatipid ka. Yes. Okay. Thank you so much, sir. Thank you po. Okay. So, alam mo, marami sa atin po ay nawawalan ng pag-asa na gumaling. Yeah. So, iba naman po ay wala mo nang malapitan kung sinong lalapitan mo na makakatulong na mayroon para ibang pamamaraan na makatipid ka na para ikaw ay gumaling. So, pag nasubukan mo ang ating produkto, magugulat ka kasi this is really an ultimate food supplement. Kaya na nakalagay nutraceutical food. So, pag ininom mo yung tatlong yan, ang ginagawa niya po, itong tatlo sa babaw, detoxify, rebalance, and send nutrients. Pag ininom mo yung ating produkto ng Gravicol po, ang trabaho niya po, transport, regulate, and protect. Yeah. So, ibig sabihin po, it transport, it regulate your hormone, it protect you from not getting sick. Yeah. So, yung tatlo sa ibabaw po, ang ginagawa niya po ay detoxify, rebalancing, and giving yourself nutrients. Yeah. I-detoxify you muna, i-rebalance yung cells mo, it will unlock the cells of your hormone, doon pa lang papasok yung cell nutrients na nanggaling sa gym. Yeah. So, never try the product na negative ang iyong outlook sa buhay. Kasi, sa doktor, gano'n din, pag wala kang tiwala sa doktor, hindi ka gagaling. So, this product really is very good for you. Na hindi, maibsan natin gastos pa, na makatipid kayo, na hindi kayo mahirapan na pumunta sa doktor, pabalik-balik. Kasi po, ang ating produkto, ang kanyang ina-address po ay the cellular level. Hindi niya ina-address yung signs and symptoms of your disease. The root of your disease na kanyang pinapasukan. Kasi ang kanyang ginagamot po ay cellular level kasi siya ay cell nutrients po. Kaya binabansagan siya na nutraceutical supplement po kasi ang kanyang ginagalawan ay cellular level. Kaya marami dito gumagaling kasi ang kanyang ginagampanan na pag-aayos po ay ang root ng iyong naramdaman na sakit. Okay. So, thank you so much, Doc. Thank you. Thank you.